Okay, so let's discuss then password problem, the hydraulics under the topic fluid flow measurement. So specifically, itong weirs. So we have, di ba, measuring devices. Ano nga ulit yun? Orifice. Anim yun sila eh. We have orifice. Ano pa yung isa? Nozzle. Pitot static tube. Merong gates. May weirs. And venturimeter. So, ayan. Ito weirs, isa sa mga yon. Ito yung password problem. 19 kopong-kopong pa lang. Noong 1995 ngayon, hindi na siya ganong labasin ata eh. So, ano lang, nung 1990s, nasa volume 1 yan ng CRF. 345, yun ata gaano, pero meron pa rin nalabas. Okay, so yun, find the width in meters of channel at the back of the suppressed weir. Pag suppressed, yan yun. Length of weir is equal to the length ng width or width ng channel. Hindi siya contracted kasi meron din ganun, di ba? So maraming din klaseng weirs. May sharp-crested, broad-crested, may triangular, trapezoidal, rectangular. Ayan, meron pa nga ano eh. Yung isa? Actually, ano na pala yung isa? Hindi na pala siya type, pero kind of ano na to. Yung flow ng water. Pag meron na siyang upstream, downstream, di ba? Yan yung may submerged weir naman siya. Okay? So, ayun, using the following data, itong H, nandito yan. So, baka magalito ka, hindi na yan yung head. Yan yung um, height or from the crest, ayan dito, tinatawag natin crest ng weir, papunta sa topmost or water surface. Ayan, so yun yung H. Anong tawag doon? Ayun, height of water above the crest. Di na siya head, tulad ng sa dati na small letter H or sa ibang measuring devices. Sa orifice, di ba H yun? Head. Itong D, ayun yung depth. So, ibig sabihin, ito may P, pinapangalanan nating P yung height ng weir. Ayan. So, ang sum nun, height of water above the crest and yung height ng weir is the total depth ng water. And D. And then Q, yung discharge flow rate. Consider the velocity of approach. So, pag kinoconsider natin yung velocity of approach, using Francis formula, itong Francis formula, empirical talaga yan. Kaya makabisado na yan. May mnemonics ka ba dyan? 1.84? Yan lang dapat mo tandaan constant. Yung parameter, LH to the 3 hubs na lang naman yan. Di ba? So, yun, kapag neglect yung velocity of approach, tanggal lang to. Kasi negligible naman talaga yung velocity of approach. 0, 0, edi 1.84 LH raised to 3 hubs na lang. Nandito siya. So, this time, pinapakonsider sa atin yung velocity of approach. Paano natin gagawin yun? Unknown to. Unknown yung length. Yan yung hinahanap yung width ng weir and itong velocity of approach. So, two unknowns, pero isang equation lang. Saan makukunin yung isa? Pwede, di ba? Kasi ito, since empirical na to, balik tayo sa yung definition talaga ng discharge. Di ba? By using, yung area times velocity. Anong area yan? Anong area gagamitin natin dyan? Ang area na gagamitin natin dyan ay, syempre, area ng weir. No? So, ito yun. H, tapos, H by length. Ayan. 28.5 cm gawin nating naka-meters. 12.285. Diba? Area ng weir. Okay. Sorry, ano pala. Yung depth pala yung gagamitin natin. But ito lang kinoconsider ko. Nasanay kasi ako sa H. Ito. Plus ito. Add mo yung P. So, di naman na given yun. Ito na yun. Yung buong depth na yung gagamitin natin. So, that will be ayan, H hanggang dito yan kasi weir din to Di ba? Yan yung crest, yung top niyan, yun yung crest ng weir. So H plus P yan or yung D na nga. So ayun, area niyan ay rectangular lang naman yan, 'di ba? So area, length by width. So depth left L by D. Ayan. Times yung velocity.
Velocity, yun yung titreat natin as velocity of approach. Ayun yun. So solving for velocity of approach, we'll have Q over LD. May value na tayo ng Q, 0.84. Over length, tapos ang D natin, 2.485. Okay, 2.485 times the length. Mas simplify ba to? Magandang number ba yan? Parang hindi 0.84, store na lang natin. 2.485. Uy, maganda rin. Pwede rin. 24/71. Okay, 71L. I mean, maganda yung mga ratio, rational, na-express mo in terms of ratio. 24/71L. So, yun yung velocity of approach. So, isa-solve natin yung length. Ito, nagagamitin natin. Substitute na lang natin yan. Then, shift solve. Pakadali, no? Q equals 1.84 times the length. Tapos, ayun, H niyan ay, yun nga, 20.285. 0.285 plus, ayun pala, yung velocity of approach, hindi pala yung ginagamit natin, kundi yung head nun. So, ayun, V squared over 2G lang yan. Ito yung kay Torricelli, di ba gamit na gamit yan sa orifice? V squared over 2G. So, gamitin pala natin. So, gamit yung HV, yan, VE squared over 2G. So, simplify pa pala natin yan. Velocity of approach will be 24/71 L squared over 2G. GI, okay, dapat alam na yun, 9.81. Ano lang, acceleration due to gravity lang yun. Ito ata, di na to nice number. Tayo square ko to, divide ko by 2. By 9.81. Sige nga. Maganda ba yan? Pangit na. Okay. So, sige. Gawin ko lang ay 24. Dyslexic. 24/71. Oops. Squared. Naka-over L squared yan. Over 2G. What if tanggalin ko yung G? I-let ko lang siya as G. Ayan, sige. Panindigan. 288. Gusto ko kasi na-express as ganyan eh. Ayoko nang magsulat ng decimal eh. 288,5,041. Hindi mo na pa naman kailangan malaman yung value talaga yun eh. Yung naka-decimal. 5,041 G L squared. Kay G ko na lang yan. May ako na lang i-substitute yan. O ito, pa-plug in ko na lang to. Diba? Pa-plug in ko na yan. Yan yung HV natin. Yung head. Gamit yung velocity of approach. So H1, HV raised to 3 halves. Ay, grabing shift solve to. Minus HV raised to 3 halves. Same. Raised to 3 halves. Aba. O, ayan. Solve for L na lang. Ito yung ano natin, discharge. Tapos yung length, yung G, length, yan lang pala. In-express in terms of discharge na lang, 0.84. Shift solve. Magkasyo ako para mabilis. Mabilis pa rin ba? 0.84 equals 1.84 times length by, isarado ko na to. 0.285 plus 288 all over. Doon pala, in-store ko na lang to sa certain value, no? Sige, i-store ko yan sa A. Ayoko type ng paulit-ulit eh. Okay, isa-store ko to sa A. Store ko yan sa A. Tsaka to. Oops, sama ko na pala yung G, no? Hindi ko sinama yung G. Sama ko na yung G. Sama ko na yung G. And constant naman yan eh. Hindi kasama yung L. G lang. Yan, store natin yan sa A. Dito rin. Store natin sa A. So, ayan. Para magpadali. 0.85 A over L squared na lang yan. L squared. Di ba? Raised to 3 halves. Minus. Ayun ulit. A over L squared, X squared yan. Raised to 3 halves.
Ito kahit di ko na parenthesisan yan kasi yan, pag na-raise mo yan, yung fraction naman yung naka-raise na talaga dyan eh. Okay? So kahit di ko na yan, ay naka-equate naman na pala. Ang A natin ay 288. 288 all over, ito kailangan ko mag-parenthesis kasi one-liner. So, delikado tayo. 5,041 times 9.81. 5,288, oops, over 5,041. Ayan. Then X natin, ayan na. 3, 4, 5, 6. Siguro 5. Para mabilis lang. O yun, 2.99. Most nearly gives 3. Most nearly gives 3. L is approximately equal to 3 meters. Ayan, marami pang pwedeng follow-up question dito. For example, ano yung ano yung velocity of approach? Sige, solve na lang din natin. Ang velocity of approach, gagamitin na natin to. Ito na lang gamitin ko pala. Rekta sub ko na lang to. Pero yung L, gagamitin ko na as 3. Napakaliit kasi niyan din. 288 over 5,041 times G, 9.81. Ay, wait lang. Di ba nakastore na yun sa A? O, di ba? Naka-A na to, di ba? Nasa A na yun, di ba? Huwag na type pa ulit-ulit. Over X squared. Yung pwede ko gamitin sa XI, yung 3 na. Liit, no? Shift Eng. Shift Eng. Pakaliit. Ba? Head pala yan. Head pala yan. Kaya pala. Ang liit nung head nung pag-velocity of approach. A over X squared. Tama, di ba? Okay, 3 meters. Paano yung velocity of approach natin? Ito lang. Ito lang pala yun. Gisulat ko nga. Velocity of approach naman natin ay syempre 24 over 71 lang pala. Dali ako doon. Head ng velocity of approach yung kanina. 71L. Okay. 24. Ito wala tayong nakastore dyan. 24. 24 over 71 L. Sayang. 0 point. Ang baba. Most near, mag-zero na kasi 0.113. Sige, okay na yun. 0.113 meters per second yun. Velocity yun eh. 0.113 meters per second. Velocity of approach. Pwede pang tanong dito ay, ano pa ba? Yung difference kapag gumamit ka ng velocity of approach at wala. Yung Q na neglecting velocity of approach, sige gawin ko na lang, Q na VA equals 0, ay simply, ito lang yan. 1.84 L H raised to 3 halves. Ay, 1.84 L, yung nasa X. H yung head, 0.285. Hindi nga, head nga ni 2.285 on 2 raised to 3 halves. Tingnan mo naman yung difference lang. 0.83 0.84. Napakaliit ng difference. 0.84 din, most nearly gives. Gagawin kong 0.8399. 0.8399. Diba? Pakaliit. 0.8399 cubic meters na yun per second. Ito yung 0.84. Ibig sabihin, kaya nga, pinapaniglect na lang yung velocity of approach. So, ayun, that's it for this problem. Sundan natin to. May iba pang types ng weirs. Letter C. This one. Ayun. Thank you.